tanong, paano mo mararanasan ang inner healing? Marami na tayong napag-usapan, marami na tayong diniscuss, marami tayong stories na narinig, at isa ang common doon mga kapatid, lahat tayo ay nangangailangan ng tinatawag na inner healing. Hindi ibig sabihin na born again tayo, nakakilala tayo sa Panginoon o meron tayong religion or something, hindi ibig sabihin nun na yun na yun, okey? Okey na, good na ako, all goods na. Ang totoo po ay starting point pa lang yung paglapit natin sa Panginoon at kung genuine tayo, nananampalataya na sa Kanya, ramdam natin si Lord, pero may gagawin pa siyang mga bagay na tatrabahuin sa ating puso, sa ating damdamin, na doon talaga mas nagkakaroon mga kapatid ng kaliwanagan yung mga bagay-bagay, okey? And if you're following sa ating mga ginawa, mapapansin niyo yun at even ngayon, ire-review natin ilang mga bagay pero at the same time, may mga bago rin, okey? So, reading-ready na po ang lahat. Okey, yun, isa ng ating ano, oops, 'yan. Ang ating topic ngayon na ito, habits that promote inner healing. What is inner healing? Ang inner healing ay yung hindi hindi siya lang physical, kundi emotional healing din. Yung binanggit ni Ate Marina kanina po na mga trauma niya, mga sana naranasan niya, yung mga hinahanap niya ay normal na hinahanap natin yan bilang tao. Pero minsan yung paligid natin, yung family natin dahil sila din ay dumadaan sa mga pains and hurts, hindi din nila maibigay iyon at imaginin niyo na ngayon, sunod-sunod na yon. So, what should we do? Okay? The heart is a wellspring of life. Okay? Sabi diyan, the heart is the wellspring of life. And just like a physical wound, tingnan niyo mabuti, just like a physical wound, it needs consistent care to heal. Okay? Hindi literal na puso pinag-uusapan natin ngayon, kundi yung kung sino tayo sa kalooban natin. Lahat ng mga nangyari sa atin, good and bad words na narinig natin, good and bad mga situation na nangyari sa atin, lahat yun ay naimbak sa ating puso. At yung mga iyon ay naimbak as memories. At yung mga memories na yon, good and bad, okay, especially the bad ones, ay kailangan ma-heal. At para magpatuloy yung healing na yon, ang buhay natin ay nangangailangan ng tinatawag na patterns or sa mababaw na salita ay habits para kung tumanggap tayo ng inner healing, magpatuloy po yung inner healing na ito. Unless na yung habits na 'to o yung patterns na 'to ay magtuloy-tuloy, inner healing cannot be supported. Kaya meron tayong tinatawag na BSDU. Ano yung BSDU? Balik sa dating ugali. Kapag hindi naalagaan yung pinasimulan ng Diyos sa atin through ito masi-share ko mamaya, yung healing ay hindi magpapatuloy. So kung nakaranas tayo ng healing, dun sa nagsasabi nakaranas ng healing dun sa camp, sa mga counseling, 'di ba? Sa mga prayer times natin, kailangan masuportahan yung napasimulan na yon with patterns and habits. So tuloy po tayo. And there are habits that promote, okay, good habits. And there are habits na pwede maging pressure sa ating inner healing. Gets nyo ba ako mga kapatid? Ibig Amen. sabihin, yung good habits na magagawa natin, lalong mapopromote, okay? Or maitataguyod, kung tama ang pagtagalog ko, maitataguyod yung inner healing. Pero there are bad habits na yung inner healing natin, imbis na ma-promote, napipigilan na, nape-pressure pa. And this is Amen. something na kailangan nating maunawaan. Okay? So, ngayon, we will look at a verse. Okay? Isang verse, mga kapatid, at titingnan din natin yung context, of course.
Tingnan natin. Sabi sa Proverbs chapter 4 verse 23, "Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life." That's ESV version. In the New Living Translation ng Proverbs 4:23, ang sabi diyan ay, "Guard your heart above all else, for it determines the course of your life." Eh, medyo mas mababaw. Now, tingnan natin sa Tagalog, mga kapatid. "Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng iyong buhay." Okay, ng buhay mong tinataglay. Now, ang lalim ng words na ginamit dito ni King Solomon, pero it talks about inner healing at kung papaano mo ito bibigyan ng habits para ito ay maitaguyod at ma-promote, okey? So, tingnan natin yung context, mga kapatid. Ito yung kabuuan ng verse. Simulan natin sa verse 20. Anong sabi diyan? "Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay." Okay, so in context, ang verse 23 ay nagsasalita ang isang tatay sa kanyang anak. Isang tatay na may wisdom enough para magsabi sa kanyang mga anak na, "Huwag mong balewalain ang salita ko." At sa punto natin ngayon, parang si Lord din ay kinakausap tayo bilang tatay natin na 'wag daw babayaang mawala sa paningin natin yung kanyang mga salita. So, ibig sabihin, mga kapatid, there will be times na ang ating focus sa Panginoon at yung process ng inner healing natin, kapag nawaglit yung paningin natin sa Diyos, it can promote not inner healing, kundi mape-pressure pa tayo sa mga bagay-bagay. Kung may habits tayo na hindi makakatulong, bagkus nakaka-pressure. Okay? Nandiyan ba kayo? Pero on the good side, kapag ang ating paningin, atensyon, yung ating pakikinig ay nasa Panginoon at uma-attend ka lagi ng mga gawain, Bible study, prayer and worship, or online man yan o physical, lalo 'pag physical mas maganda face to face, eh, wala pa rin makakatalo ng face to face, 'di ba? Kasi bakit? Nasubukan mo na ba makipag-usap sa anak mo ng online lang? Satisfied ka ba 'pag online lang pagkausap mo sa anak mo or sa family members mo? Iba pa rin yung saya na face to face. That's why, mga kapatid, ah, we need to do, yung mga bagay-bagay, especially pag-attend sa church, mas maganda talaga ang face to face kung kakayanin at walang hadlang na ibang mga bagay. Tuloy tayo, mga kapatid. Okay, nasaan na? So, that's Proverbs chapter 4 verse 23. Now, what are the 6 habits, eh, 'di ba, nabarok na yung ano niya. What are the 6 habits that promote inner healing? Okay, basahin ko lang siya ng mabilisan and then let me, share it sa'yo ng mas buo, okay? What are those, mga kapatid? Sabi rito, number 1, prayer promotes spiritual revival and breakthrough. Repentance promotes emotional freedom and maturity. God awareness promotes self-awareness and deep discovery. Number 4, love promotes, ano 'to, pakinggan niyo mabuti, renewed trust. Number 5, self-care promotes holistic healing. And number 6, healing of memories promote inner peace. Isa-isahin natin, mga kapatid. Look at this. What are the 6 habits that promote inner healing? Prayer. Yeah, prayer. Eh, pastor, hindi ako mahaba mag-pray. Hindi ito sa pahabaan mag-pray. Pero I tell you, kapag natuto ka ng babad na prayer, yung mag-isa ka lang especially, iba ang nagagawa nito. Kasi ang prayer na po promote ang spiritual revival and breakthrough. Now, yan ay medyo
spiritual na explanation. Tingnan natin sa secular explanation. May nagsasabing maraming psychologists, mga kapatid, na ang mga kanilang mga counselees na merong spiritual something na ginagawa, whatever religion daw, ay mas napapabilis ang inner healing, napapabilis ang mental health, ang mental health, okey? Ang mental health issues ay mas mabilis naso-solve, okey, through counseling and spiritual activities. So, what do you do? Anong anong habit ang una niyong magawa dapat? It should be prayer. Begin and end your day with prayer. Huwag kayong aalis sa bahay na hindi nagpe-pray. Huwag kayong matutulog na hindi nagpe-pray. And it seems like parang wala lang ano, wala masyadong epekto, pero believe me at alam kong alam niyo 'to, ang prayer will will deflect, papalayuin ang mga bad spirit, bad memories, at si Lord ang nagbibigay sa'yo ng breakthrough and revival. Ito pa, God awareness, okay? Ano yung God awareness? Okay, in spiritual term, this is plainly worship, okay? Anong kaibahan ng worship sa worry? Okay, ang worry ay yung nag-aalala ka sa mga bagay-bagay na 90% of the time hindi naman mangyayari. Naka-focus ang iyong atensyon sa problema. That's worry. Ano naman ang worship? Ang worship, same energy, same attention, ibibigay mo sa Diyos, and then you're just being God aware. Yung awareness of God ay nagtataguyod ng self-awareness, nakikilala mo ang sarili mo, nakikilala mo ang Diyos. Habang nakikilala mo ang Diyos, nakikilala mo sarili mo. Sino example na character niya sa Bible? Si Isaiah. Nung siya ay nalungkot dahil namatay yung hari sa Isaiah chapter 6, malapit siya doon, and then nagkaroon siya ng vision, napunta siya sa presence ni Lord. Nakita niya kung gaano kadakila at kabanal ang Diyos, at ang sabi niya, sumpain ako. Ako ay isang tao na marumi ang labi at napapaligiran ng mga tao na marurumi ang labi. Sa salitang kanto, mga tsismoso, at siya din ay tsismoso, okey? Nung nalaman niya kung sino ang Diyos, na-experience niya yung kung sino ang Diyos, dun niya nakilala ang kasalanan niya. Dun niya nalaman na marumi siya. So, pause ng konti. Ask yourself, kapatid, ask yourself, sino ba si Lord sa'yo? Si Lord ba yung nag-aantay lang sa sulok kapag may time ka tsaka mo siya papansinin? 'Pag busy ka, "Lord, antay mo lang ako, unawain mo ko Lord, busy ako kaya hindi ako makapag-church, hindi ako makapagbasa ng Bible, hindi ako makapag-pray, pero Lord, babalikan kita." Yun ba ang Diyos sa'yo, or si Lord is somebody katulad ni Isaiah na worthy of worship, pag-alayan ng iyong time, talent, and treasure, at siya ang pinanggagalingan ng iyong self-awareness at discovery sa paligid. Brethren, kapag mas naging aware ka sa Diyos, mas naging aware ka sa sarili mo, at even yung mga tao na feeling mo ay against sa'yo, sometimes those are the people who need love from the Lord. Sila din yung nagkaroon ng trauma. Sila din yung may duda sa sarili. Kaya if you see them and you see yourself, masasabi mo na, sila din pala kailangan, ako din kailangan. You see? So, ang number 2 habit, mga kapatid, is that you will be God aware. In other terms, worship. Ito pa, pangatlo, what habits you need to promote inner healing? It's love. Okay? Love promotes renewed trust. Okay? At ang renewed trust na ito, mga kapatid, okay, kung titingnan ko ang aking notes, ang renewed trust na to is something na kailangan mong, other words, okay, ito na lang. Other words for love, it's fellowship. Minsan 'di ba magsasabi tayo, "Ay, ayoko muna umattend ng church kasi nasaktan ako ng kapatid na 'to." Did you know, good or bad na naranasan mo sa kapwa mo,
is something na kailanganin mo para ikaw ay magkaroon ng inner healing? Titigil ka na ba sa pag-attend kasi nasaktan ka ng family member mo o ng church member? It's love. Kung magiging habit mo ang love, to love people because God loves them and God loves you. Hindi ka magkakaroon ng feeling na hindi ako mahal ng mga tao. Kasi bakit? Hindi ka mag-aantay na mahalin ka. Kasi dahil naka-receive ka sa Lord ng pag-ibig, that will be enough for you to initiate love. What you receive, you will give. Andiyan ba kayo mga kapatid? Kasi minsan, ito, dito sa pangatlo na 'to, dito maraming pumapalya, okey? At aminado tayo diyan. Kapag kulang ka ng pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, what happens? Nagiging mapaghanap ka. Ba't gano'n sila sa akin? Ba't ganito ang sitwasyon? Ba't sila ang sasama naman sila pero sila yung pinagpapala ng Panginoon? Ba't ako sumusunod sa Lord? Ba't ako nakaranas ng ganito? Those are valid questions in a way. Pero did you know ang sagot sa mga questions na yon are not the answers you expect? Ano dapat? Okay? Yung hindi mo ine-expect na sagot ay ito, God loves you and that's enough for you to say na, "Kumpleto ako." Sabi ng Bible, that these three remains, faith and hope and love, 'di ba? Yung magkaroon ka ng faith, "Yes Lord, may faith ako, may mangyayaring maganda." Tas, hope din. Pero natalo ng love ang faith at ang hope because the great of these is love. Hindi yung faith mo. So if you have love, it's easy to be renewed with trust. Magsisimula ka na uling magtiwala sa ibang mga tao, mga kapatid. You can trust people, you can trust God. So love promotes trust. Eto pa, self-care. Okay, medyo magiging maingat ako dito. Hindi ako nagpo-promote ng self-love. Okay, ang self-love kasi ay parang kanta ni Whitney Tyson, ni Whitney Houston, 'di ba? Learning to love yourself is the greatest love of all. That's wrong. Sabi ni Jesus Christ, "Greater love has no man than this, that one laid down his life for his friends." That's love. So ano naman ang self-care? Ang self-care ay dahil ikaw ay pinahahalagahan ng Diyos, pahalagahan mo sarili mo. Amen? That's both physical, spiritual, and emotional. Sa palagay mo ba may self-care ka kung patol ka ng patol sa problema? Sa palagay mo ba may self-care ka kung worry ka ng worry, and then hanap ka ng hanap sa ibang tao ng mga ine-expect mo at dahil hindi mo natanggap sa mga tao yung ine-expect mo, naimbierna ka na. That's not self-care, okay? Body and soul na care is eating well, physical man yan o emotional, moving well, and resting well. Ang rest, hindi lang yung rest makatulog ka. Ang rest din is to rest in God's presence. Attend ka ng church. Huwag kang makontento sa online. Amen? Kausapin mo yung mga tao na sa palagay mo ay mas nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos. Give out the love of God na nasa iyo. Akapin mo yung mga ayaw magpaakap sa'yo. Okay? Speak words that inspire people. Wag magtsismis. Ang tsismis, did you know ang tsismis is the same as having no self-care? Wala kang care sa sarili mo kung magtsitsismis ka. Kasi bakit? Napo-promote hindi love, hindi rin self-care, hindi rin lalo inner healing, hindi lalo. Okay, baka tumatagal na ako. So, the reason why we do self-care is that your body holds emotional pain, okay, as well. So, care for it, okay? Care for your body, soul, and spirit. Eto pa, wow, nako, number 6, healing of memories. Yan, ito ang gagawin natin after this. Ano ang healing of memories?
You need to invite Jesus and start to visualize. Katulad ng nangyari kay Isaiah. Balik tayo kay Isaiah, mga kapatid. Si Isaiah ay sample ng nagkaroon ng vision, na visualize niya that God, yung nakita niya ang sarili niya na marumi sa banal ang Diyos, nagpadala ang Diyos. See, tingnan niyo parang symbol ni Jesus Christ 'to. May isang seraphim na nagdala ng coal, yung live coal, nagbabagang uling, at yung sinabi ni Isaiah na marumi ang labi ko dahil ako'y tsismoso at napapaligiran ng mga taong tsismoso, mga sugatan na tao na ako rin ay sugatan. Ano nangyari? Sabi ni Lord, "Okay, yung coal na yun ay dumampi sa labi mo, now Isaiah, you are clean." Just like Jesus Christ, mga kapatid, ang sabi ng Bible, si Jesus Christ ay mula sa langit, naparito sa lupa para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. See? Yung na-experience ni Isaiah is just like yung na-experience natin, pero mas improved, mas upgraded. Why? Because of Jesus. So, as a pastor, I'm not a psychologist, mga kapatid, even not a psychiatrist, pero through all the seasons na dinaanan ko, mga kapatid, I really believe na ang memories natin dapat ma-heal. Example, meron ka bang memory of a bad situation sa buhay mo na besides na nalulungkot ka, ay nasasaktan ka pa rin? Yung nangyari kay Ate Marina kanina, umiiyak siya dahil naalala niya. My question is this, sa mga memories natin, bukod sa ikaw ay naiiyak o nalulungkot, nakakaramdam ka ba ng asar, ng galit, negative emotion? Tayo ba ay nakakaramdam pa ng, naku, dila niya lang ang walang latay. If if those memories, hindi ka lang nalulungkot, but promotes vengeance and anger and hatred, then that memory is still unhealed. Hindi pa nahi-heal. Isa pang example, kapag ikaw ay historical, ibig sabihin may memory ka na hindi pa na-heal. May kausap ka, biglang mo naalala, "'Di ba ginawa mo ito noon? Bla, 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 bla. 'Di ba nangyari ito noon?" That memory na nag-trigger sa'yo, ginalit ka. Ibig sabihin that memory is not yet healed. Gets niyo ako? Okay, loading muna tayo. So what do we need to do? You need to invite Jesus dun sa situation na yun. Example natin again si Ate Marina, yung sinabi niya kanina, 14-year-old na kabataan na ipadala na somewhere para manulungan, hindi nakaramdam ng ng family. Ang puwedeng gawin ni Ate Marina doon, just like us, balikan mo yon in prayer and just close your eyes and then visualize Jesus na tinatapik ka sa balikat, na maaaring ginagawa ni Lord John, pero dahil tayo ay puno ng hatred, puno ng hurts and pains, hindi natin maramdaman si Jesus. This time, alam mo na. Andiyan ba kayo, mga kapatid? So, healing of memories will promote peace sa puso mo. Okay? Kahit na heartbreak 'yan, 'di ba? Ang kakantahin mo na lang ay, "I remember the boy, but I don't remember the feeling anymore." O nabigo ka sa pag-ibig noon, naalala mo pa rin. Hindi 'wag kayong maniwala sa forgive and forget. Tumingin ako sa Bible, ilang beses ko binalikan ang Bible, mga kapatid, wala akong makitang verse na nagpo-promote ng forgive and forget. Meron pa, "I will remember no more the pains and the hurts." So much for me, sa marami kong nasabi ngayon, mga kapatid, I just felt lang talaga na kailangan nating gawin 'to at kailangan nating marinig ito. So what do we do now, mga kapatid? Okay, today, let's pray for Jesus to heal our memories. Okay? Let's pray. Okay? At ang gagawin natin is easy, pero it takes a lot of focus and your attention.
Okay? Sasampulan natin yung sarili natin ng isang bad memory. Okay, now think of a bad memory mga kapatid. Think of a bad memory. Yung bad memory mo na hanggang ngayon nati-trigger ka pa din. So, we will pray habang naalala mo yung bad memory na yun. Lord, heal what's hidden, restore what's broken, and form in us the habits that lead to lasting wholeness. Ang gagawin natin ay yung nangyari kay Isaiah. Let the Lord visit us nung panahon na tayo ay traumatized ng mga bad memories na yan. Let the Lord speak to us. Father, habang iniisip po ng mga kapatid ko ang isang bad memory na maaring hanggang ngayon ay nati-trigger pa rin, hindi pa rin healed, nati-trigger pa din. Why not this very moment, Lord? Ibigay mo, Lord God, ang iyong pagpapagaling. Visit my brother or my sister, Lord God. Visit us. Doon sa araw na yon, na sinira kami ng kasalanan namin o kasalanan ng ibang tao, na hurt kami, may pasakit, maaaring may galit, at maaaring may puot. Father, in Jesus' name, embrace us today, Lord. And let us go back, Lord, sa panahon na yun na nangyayari yung bad memory. And from there, Lord, visit us. Heal us with the touch of Jesus Christ. Amen, Lord. Thank you so much. Thank you, Lord. Ama, we just surrender this bad memory sa iyo. Kagagawa ng iba, kasalanan ng iba, or kasalanan namin, Panginoon Diyos. Heal us. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Let Jesus come to our rescue. Pagtanggol kami ng Panginoong Yesus sa magitan ng pag-alis sa puso namin ng mga pains and hurts na yon, na tuwing maalala namin ay nati-trigger pa din kami. Now, Lord, heal us. Speak Jesus into our hearts. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you for watching the video podcast of Speak to Inspire PGE. This is a video podcast of the UVCC Church. I'm praying na may share mo yung video na to and subscribe to us and be updated sa mga darating pang mga video podcasts. And meron tayong version na audio lang. So be sure to check it out and see you again soon.